pag sinaliksik niyo naman yung contribution, yung mga nagawa ng bayan muna sa Kongreso, very solid naman, very significant. Ayun. Kaso ang problema nga matindi rin yung odds ngayon. Okay. Tinitingnan ko 'tong resulta, no? Lamang pala si Apollo Kibuloy kay Teddy Casino. Ahead siya. Ayan. 31st si Kibuloy. Si Teddy Casino, 32. Naungusan siya ng anak ng Panginoon. Kaso, grabe, Silyok Espiritu. Nalamangan yung anak ng Panginoon. Silyok Espiritu, number 29, 6.4. Si Teddy Casino, 4.6. Significant yung mga yan, Kasi wala namang mga salapi yung mga yan, para makakuha ng ganyang kalaking boto. Ayan. And I think ito si Attorney Luke Espiritu, patuloy yung pag-build niya ng momentum, Diba? Who knows? Baka makalusot na siya sa 2028. Ayan. May mga encouraging signs for progressive groups when it comes to the results. Of course, pwedeng sabihin ng iba, hindi, masyado ka lang optimistic. Hindi naman. Pero kasi pag tinignan niyo rin naman yung kabuuan nitong election sa pagkasenador, sipin niyo may mga hindi nakalusot na akala natin sure win no? Sipin niyo, who would have thought matatalo si Bong Revilla? Ang galing-galing sumayaw niya ng budots. Sikat na sikat yan. Tapos he's an incumbent. Talo. Number 14. Sikat na sikat yan. Would have thought itong si Manny Pacquiao, malalaglag, number 18, 10.3 million. Siguro naman ang layo ng ang layo ng agwat in terms of campaign spending. Di hamak na malayo yung halaga ng ginasta ni Manny Pacquiao kumpara dito kunwari kay Heidi Mendoza na nasa 21st spot, 8.7 million. Walang kapera-pera. At si Heidi Mendoza, lamang pa kay Kuya Will. Si Willie Revillame, nasa 22nd spot with 8.5 million. Kuya Will yan, wala naman sigurong hindi nakakakilala kay Willie Revillame. Pero itong si Heidi Mendoza, naungasan pa si Willie Revillame. Of course, it's not enough for her to land a spot in the Magic 12. Pero makikita niyo mayroong encouraging signs. Marami sa ating mga kababayan yung mas namumulat na. Isipin niyo, would have thought itong si Kiko Pangilinan, lulusot. Tapos, pangilan siya? Number 5. And of course, the big story. Bam Aquino, number 2, 20.8 million. Diba? Maraming factors, diba? Sinasabi ang una nagbabanggit nito si Professor Ronnie Holmes. Nakatulong yung siguro, yung mababang fill-out rate ng mga botante. Ibig sabihin, mas konti yung binoto nila. Ayan. So, maraming encouraging signs. By the way, nakita ko yung ating panayam kay Miss Heidi Mendoza. Medyo pinag-uusapan ng social media. May mga nagtatag sa akin. Nakikita ko may mga chatter. No? I understand yung mga opinion ninyo for or against Heidi Mendoza. Pero sa akin lang, try not to ascribe any ill motive kay Heidi Mendoza. Pati na rin po sa inyong lingkod. Kasi mga nakikita ko, sinasabi, bakit kasi in-interview yan si Heidi Mendoza? Ano bang motibo niyang si Christian Esguerra? Alam niyo kung kilala niyo ako, wala akong motibo. Totoo lang. I thought it was an interview that needed to be done given the kind of impact that she made dito sa election na pinaliwanag ko naman ng isang araw. At I think it's also unfair to bash her for being too honest. If at all, siguro, marami nakikita ko binabash siya because of the honesty of her remarks during that interview. Panoorin niyo ng buo, no? Akala ng iba siguro sa atin parang inuurot, nagse-set up tayo ng agenda. Wala akong agenda sa totoo lang. Kung sinusundan niyo po tong facts first, lahat nababanatan dito 'Di ba? Pero sinasabi niyo baka may agenda ako para banatan yung mga pink o banatan si VP Leni Robredo. Anong susunod?
baka kasi bongbong ako. Binabanatan ko si Bongbong eh. At saka kung titingnan yung history ko, I was never a fan and will never be a fan of the Marcoses. Sasabihin, o baka naman kumakampi na sa mga Duterte yan. Hello? Di ba? Kaya sa akin, tingnan niyo mismo yung mga punto. Yung punto. Ayan. Silipin niyo mabuti yung punto. Kasi kahit dito minsan sa programa, nakakantsaw ako, nagpaparinig, humihirit. Please do know, meron akong punto. Meron akong puntong gusto ko ma-realize ng ating mga kababayan. And I'm coming not from a position of malice whatsoever. Wala akong pakialam dyan eh. Hindi man ako tatakbo. Wala man akong pangarap, di ba? Diyos ko po. Ilang, di ba lagi ko sinasabi sa inyo, after every episode, gusto ko lang sana ma-realize sa mga kababayan natin na ito yung mga importanteng bagay na dapat pinag-uusapan natin. You walk away from every episode realizing new perspectives, acquiring new knowledge or piece of information that you can use to make better decisions in our society. Diba? Pag tinan niyo, makikita niyo yung mga pinupunto natin dito. Tulad nga ng binabanggit ko lagi sa mga classes namin sa journalism, there's always a moral in every story. And that goes also with politics. For example, in the case of Heidi Mendoza, lagi yung titingnan na ba yung moral sa story na yan. Yan. Yun lang, medyo I feel bad for her dahil she bared her heart out. And some of us decided to ascribe ill motive doon sa kanya mga sinabi. Pero pag nakilala niyo yung tao, you wouldn't even think of that. There are bigger battles that people should focus on. Kahit marami tayong nakita mga promising signs or developments dito sa nakaraang eleksyon, sa totoo lang yung kabantutan ng ating sistema nandun pa rin eh. Sangkatutak pa rin yung political dynasties. Meron pa rin mga nakalusot ng mga incompetent. Meron pa rin mga nanalo mga masasamang tao. O maiitim yung kaluluwa, mga budhi. Kahit merong matitinong nakalusot. Sabihin, ang laki pa rin ng problema. Ito lang pala naiiwan ko sa inyo bago tayo matapos. Bago ako bumate dun sa mga nagpapabate. Yung ating pong responsibilidad bilang mga botante, hindi po natatapos itong huling eleksyon. Kasi minsan, baka naging active tayo pag panahon ng kampanya. Nagiging mulat tayo, alam natin yung mga issues. Pero pag lumabas na yung resulta, parang nagkakawatak-watak na. Nakakalimutan na natin na meron pa rin tayong responsibilidad bilang mamamayan. Hindi lang dahil nakaboto na tayo, okay na. Nandun pa rin dapat yung pagsubaybay natin. Pagbuntot natin dun sa mga nanalo. Hindi lang dun sa mga binoto natin. Dapat panagutin natin sila. O, teka, sabi mo, Senator, ito yung gagawin mo. Ito yung pinangako mo. Naniwala ako doon. Bakit yung action mo ngayon iba? Bakit parang nagbago yung ihip ng hangin? Kasama po yun sa ating responsibilidad. Dapat panagutin natin yung mga binoto natin, pati na po yung hindi natin binoto, pero nanalo. Kasama po yan dun sa ating gampanin bilang isang responsableng mamamayan. Babalik natin sa kanilang mga inconsistencies. Sinasabi mo, hindi ka trapo, pero ang dami mong trapo moves ngayon. Lahat po yan, dapat ginagawa natin. Ayan. Singilin natin sila, huwag natin kalimutan. Okay? Sige po, John Wonder, binabati natin ang kanyang nephew na si Jaden Marie, na nag-celebrate ng kanyang 12th birthday noong May 12, nung panahon ng eleksyon. Tapos ang aking classmate from high school, si Tune Anthony Durante. Nanood siya kanina pa. Yung first episode, tapos ngayon. Magandang gabi sa iyo, Tune. Maraming salamat. Raul maraming salamat po. Esperanza Buena, maraming salamat. Hana Mahadukon, maraming salamat po. Sige pa. Sino pa ba? Happy birthday kay Edward sa May 17. Galing kay Wingman. Thank you po. Sige po, bukas kita-kita po tayo. Bukas isa po sa mga pag-uusapan natin na issue
yung landslide victory ng mga Duterte diyan po sa Davao, ha? Kasi ito naman, ang dami sa ating mga kababayan napaka-dismissive. Nakita ko yung mga memes 'no, ang sasakit. Parang sinasabi, pabobohan daw ng mga botante, number 1 daw yung mga taga Davao. Sabi ko, hindi puwedeng ganyan mag-isip yung mga kapwa nating Pilipino. Huwag niyong isipin na dahil nanalo yung mga Duterte uli, tapos landslide, nakakulong pa si Digong, panalo, landslide. Huwag kayong dismissive na sabihin niyo, pinakabobong mga botante, yung mga nasa Davao City. Hihimayin natin 'yan 'no, kasi ako hindi ako taga Davao 'no, hindi ako fan ng mga Duterte, pero I found it offensive, yung mga gano'ng kataga. Nakita ko yung mga meme na yun, eh, 'di ba? Parang kinumpare nila yung iba't ibang mga siyudad kung saan nanalo pa rin yung mga dynasty. Sinabi nila, ito yung mga pinakabobo na mga botante. 'Wag gano'n. Hindi po tama yun.